Welcome sa ating Bible study. Mga bata, tara na at makinig kay Teacher John habang tinuturuan niya tayo ng salita ng Diyos. Simulan na natin! Magandang araw mga bata! Masaya akong makita kayong muli. Sana ay handa na kayong matuto ng isa na namang mahalagang aralin mula sa salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan ngayon ay layunin. Sa araling ito, malalaman natin kung sino si Jesus, bakit tumatanda at namamatay ang tao, bakit dumating si Jesus sa mundo, at ano ang magandang layunin ng Diyos para sa atin. Pero bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Panginoong Hesukristo, pakihadlangan po si Satanas at ang kanyang mga demonyo sa panggugulo upang lubos naming maunawaan ang kahalagahan ng aming aralin ngayong araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon ay handa na tayong magsimula. Bago natin malaman kung bakit dumating si Jesus sa mundo, kailangan muna nating malaman kung sino si Jesus. Si Jesus ay Diyos. Siya ang Panginoon, Siya ang Ama, Siya ang Anak, Siya ang Espiritu Santo. Mayroon ding tatlong mahahalagang salita na ginagamit upang ilarawan ang mga katangian ni Jesus. Ang una ay omniscient. Ang salitang omniscient ay nangangahulugang alam ni Jesus ang lahat. Walang anumang bagay na hindi niya alam. Alam niya ang nakaraan, ang kasalukuyan, at maging ang hinaharap. Halimbawa, kung mawala ang paborito mong laruan at hindi ito makita ni nanay, tatay, o teacher, maaaring hindi nila alam kung nasaan ito. Ngunit alam na ni Jesus kung nasaan ito dahil alam niya ang lahat. Ang ikalawang salita ay omnipotent. Ang salitang omnipotent ay nangangahulugang siya lamang ang makapangyarihan sa lahat. Walang imposible kay Jesus. Si Jesus ang gumawa ng mga bundok, dagat, ilog, puno, bulaklak, ibon, isda, mga hayop at maging tayong lahat. Isipin mo ito, kaya mo bang gumawa ng isang bundok? Kaya mo bang gumawa ng isang tunay na bituin? Siyempre, hindi. Tanging si Jesus lamang ang may kapangyarihang lumikha ng lahat. Ang ikatlong salita ay omnipresent. Ang salitang omnipresent ay nangangahulugang laging naroroon si Jesus saan man. Halimbawa, kapag nasa paaralan ka, hindi ka maaaring sabay na nasa bahay. Kapag nasa bahay ka naman, hindi ka maaaring sabay na nasa simbahan. Tayo ay tao lamang. Ngunit si Jesus ay hindi tulad natin. Siya ay laging naroroon saan man. Kasama niya ang kanyang mga anak saan man sila naroroon. Kaya dahil alam ni Jesus ang lahat, siya ang makapangyarihan sa lahat. At lagi siyang naroroon, hindi nakapagtatakang siya rin ang lumikha ng lahat ng bagay. Ayon sa ating aralin, si Jesus ang lumikha ng langit, lupa, impyerno, mga anghel, buong sansinukob, mga tao, at lahat ng bagay. Ang sansinukob o universe ay ang lahat ng planeta, bituin, araw, buwan, at napakalawak na kalawakan. Isipin mo ang lahat ng mga hayop na nakikita mo, ang maliliit na langgam, ang makukulay na paru-paro, ang malalaking elepante, ang mga ibon na lumilipad, ang mga isdang lumalangoy sa dagat. Lahat ng mga ito ay nilikha ni Jesus. Hindi lamang mga hayop ang nilikha niya. Ikaw, ako, ang pamilya mo, ang lahat ng tao sa buong mundo, lahat tayo ay nilikha ni Jesus. Dahil si Jesus ang lumikha ng lahat, siya rin ang tunay na may-ari ng lahat. At dahil siya ang may-ari ng lahat, siya rin ang may ganap na kapangyarihan at pamamahala sa lahat. Ngayon naman, alamin natin ang nangyari sa isang anghel na ang pangalan ay Lucifer. Noong unang panahon, ang mga anghel ay naninirahan malapit sa Diyos sa langit. Isa sa mga anghel ay si Lucifer. Ngunit ayon sa ating aralin, hindi siya naging interesado na sumunod, makilala, luwalhatiin at paglingkuran ng Diyos. Sa halip, gusto niyang maging isang Diyos. Ngunit tandaan natin ito, iisa lamang ang tunay na Diyos. Walang tao at walang anghel ang maaring maging Diyos. Halimbawa sa isang silid-aralan, sinabihan ng guro ang lahat ng estudyante na pumila
ng maayos. Ngunit may isang batang nagsabing, "Ako ang masusunod. Sundin ninyo ako." Nagkagulo ang buong klase. Mali ang ginawa ng batang iyon. Kapag ang isang tao ay ayaw sumunod at gusto niyang siya lamang ang masunod, nagkakaroon ng gulo. Ganiyan din ang nangyari kay Lucifer. Mas pinili niya ang kanyang kayabangan kaysa ang sumunod sa Diyos. Dahil dito, nagalit ang Diyos. Pinalaya si Lucifer mula sa langit. May mga anghel ding sumunod sa kanya. Ang tawag sa mga anghel na tumangging sumunod sa Diyos ay mga naghimagsik. Ang ibig sabihin ng naghimagsik ay tumangging sumunod sa tamang pinuno. Tinawag na Satanas si Lucifer. At ang mga anghel na sumunod sa kanya ay tinawag na mga demonyo. Sa susunod na bahagi, malalaman natin ang kuwento ni na Adan at Eva. Ano ang kasalanan at bakit tumatanda at namamatay ang lahat ng tao. Matapos likhain ng Diyos ang mundo, nilikha rin niya sina Adan at Eva. Sila ang unang lalaki at unang babae. Sila rin ang unang mga magulang ng lahat ng tao. Namuhay sila nang malapit sa Diyos sa napakagandang hardin ng Eden. Binigyan sila ng Diyos ng isang utos. Sinabi niya, "Maaari ninyong kainin ang bunga ng lahat ng puno, maliban sa isang puno. Kapag kinain ninyo ang bunga mula sa ipinagbabawal na punong iyon, tiyak na mamamatay kayo." Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw na utos. Ngunit isang araw, nag-anyong ahas si Satanas. Nagsinungaling siya kay Eva. Sinabi niya, "Hindi kayo tiyak na mamamatay." Ngayon, isipin natin ito. Kapag may sinabi ang Diyos, lagi ba siyang nagsasabi ng totoo? Oo, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ngunit si Satanas ay nagsinungaling kay Eva. Sa halip na paniwalaan ng Diyos, pinaniwalaan ni Eva ang sinabi ni Satanas. Kumuha si Eva ng bunga mula sa ipinagbabawal na puno at kinain ito. Pagkatapos ay ibinigay niya ang bunga kay Adan at kumain din si Adan. Ayon sa ating aralin, hindi naging interesado sina Adan at Eva na sumunod, makilala, luwalhatiin at paglingkuran ang Diyos. Sa halip, gusto rin nilang maging parang Diyos. Dahil dito, sinuway nila ang Diyos. Halimbawa, kapag sinabi ng nanay o tatay mo, "Anak, huwag kang maglaro sa gitna ng kalsada." Hindi nila iyon sinasabi para alisin ang kasiyahan mo. Sinasabi nila iyon dahil mahal ka nila at nais nilang maging ligtas ka. Ganoon din ang Diyos. Nagbibigay siya ng mga utos dahil mahal niya tayo at nais niya ang ating kabutihan. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang kasalanan. Ano ang nangyari nang hindi sumunod sina Adan at Eva sa Diyos? Nagkasala sila. Ayon sa ating aralin, ang kasalanan ay ang hindi pagsunod sa Diyos, ang hindi pagiging interesado na makilala ang Diyos, luwalhatiin ang Diyos, paglingkuran ng Diyos, at ang pagnanais na maging Diyos. Ang kasalanan ay pagpili ng sarili nating gusto kaysa sa gusto ng Diyos. Halimbawa, sinabi ng teacher, "Huwag mangopya." Ngunit nangopya pa rin ang isang estudyante. Mali iyon dahil hindi siya sumunod. Isa pang halimbawa, sinabi ng nanay, "Huwag kang magsinungaling." Ngunit nagsinungaling pa rin ang bata. Mali rin iyon dahil ang pagsisinungaling ay hindi gusto ng Diyos. Isa pa, may batang nanulak ng kanyang kaklase dahil gusto niyang makuha ang laruan nito. Mali rin iyon dahil hindi natin dapat saktan ang ating kapwa. Ang mga ito ay mga halimbawa ng pagsuway. At ayon sa ating aralin, ang pagsuway sa Diyos ay kasalanan. Lahat ba ng tao ay nagkakasala? Oo. Ayon sa ating aralin, lahat ng tao ay nagkasala, kaya lahat ng tao ay nangangailangan kay Jesus. Ngunit hindi tumigil ang Diyos sa pagmamahal sa atin. May inihanda siyang magandang plano upang iligtas tayo. Ngayon naman, alamin natin kung bakit tumatanda at namamatay ang tao. Sina Adan at Eva ang ating unang mga magulang. Tayong lahat ay nagmula sa kanila. Ibig sabihin,
Tayong lahat ay nagmula kina Adan at Eva. Nang magkasala sina Adan at Eva, pumasok ang kasalanan sa mundo. Dahil sa kasalanan, tumanda sila. At dahil din sa kasalanan, namatay sila. Noong una, tayong lahat ay mga sanggol. Lumipas ang panahon at naging mga binata at dalaga tayo. Habang lumalaki tayo, marami tayong natututuhang bagong bagay. At paglipas pa ng maraming taon, tatanda tayo. Darating ang araw na haharap din tayo sa kamatayan. Hindi natin alam kung paano, hindi natin alam kung saan, at hindi rin natin alam kung kailan ito mangyayari. Ngunit ayon sa ating aralin, darating ang araw na iyon para sa bawat tao. Maaaring malungkot itong pakinggan, ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento. May magandang balita. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Dahil mahal niya tayo, gumawa siya ng paraan upang iligtas tayo. At iyan ang ating pag-aaralan sa susunod na bahagi ng ating aralin. Malaman natin kung bakit dumating si Jesus sa mundo. Ano ang itinuro niya sa mga tao at bakit siya namatay at muling nabuhay. At ngayon, bago tayo magtapos, manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa aming aralin ngayong araw. Tulungan niyo po kaming matandaan ang aming mga natutuhan at maisabuhay ang mga ito sa aming araw-araw na pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, mga bata, sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutuhan sa ating lesson. Hanggang sa muli at pagpalain nawa kayo ng Diyos.